ako'y handa na ipaglaban ko at sumama sa kanya, sa kanyang prinsipyo, paninindigan, pagmamalasakit, pagmamahal sa inang bayan. Nang panahon niya, takot ang mga mayors, takot ang mga congressman, takot yung mga illegal na gumagawa, yung mga drug lord, yung nagbebenta, nawawala sa Pasay. Ngayon bumalik. Yung mga kaibigan ko, mga mayors sa Leyte, sabi niya, Wawi, hirap na hirap kami, nagbalikan sila. Ayaw na namin bumalik ang mga illegal dito, lalo na drugs. Gusto ni yung ating mahal na Pangulo, Tatay Digong, maramdaman na siya at tayo ay hindi iba. Hindi siya Pangulo. Siya'y ama na nagmamalasakit, nagmamahal sa inang bayan. Kaya hindi siya tumitigil eh. Kaya tuloy-tuloy ang kanyang laban dahil ang pinaglalaban niya, ang kinabukasan ng inyong mga anak at ng inyong mga apo at ng inyong kaapo-apuhan. Alam niyo po, sa local government po ay talagang medyo may pagkakaiba ng kaunti. Kasi siyempre kami, mababa lang, maliit lang yung nasasakupan namin. Pero nakakalungkot dahil dapat sa atin din nag-uumpisa po eh. Katulad like sa senior citizen po, nandito po yung isang aking kagawad at isang presidente ng senior sa Pasay City. At marami din pong sinusuong na problema ang ating mga senior citizen at Pangulo sa Luzon ng Pasay. Dahil siyempre, katulad ng sinabi nyo nga po, meron nga po tayong binibigay ang ating national government na halagang 500 pesos. Pero ngayon po yata ginawa 600 po ba yun? 600 po every semi-annual. Alam ko national po ba 1,000? Sabi niya. Kaya wala po natatanggap lang ang 1,000. Siguro. Kanina yung pinag-uusapan natin. Pero isa lang po yun, bilang ako po ay naging 3 terms city councilor ng Luzon ng Pasay. Ang nakita ko po doon at ang aking naging pangarap, tulad din ng pangarap ng ating mahal na Pangulo, Tatay Digong. Kasi nakita ko sa kanya yung puso. Makatao, makabayan, makadiyos. Napakalaga sa isang nanunungkulan o isang leader na nakita ko sa kanya, siya ay tunay na ama ng bansa. Mahalaga ang ating leader. Maramdaman natin na siya ay tunay na ama o kaya ay tunay na ina. Depende po kung sino yung leader natin Ano po. Siyempre po, nakita ko sa kanya, ng panahon niya, takot ang mga mayors, takot ang mga congressman, takot yung mga illegal na gumagawa, yung mga drug lord, yung nagbebenta, nawawala sa Pasay. Ngayon bumalik. Yung mga kaibigan ko, mga mayors sa Leyte, sabi niya, Wawi, hirap na hirap kami, nagbalikan sila. Ayaw na namin bumalik ang mga illegal dito, lalo na drugs. Kahit po kami, hirap na hirap kami. Dahil alam namin kung ano nangyayari, kung ano yung resulta sa aming bayan kapag talamak ng habit. Yun ang pinaka-worst sa lahat na nakikita natin Dahil tumataas ang krimen ng ating bayan. Pati nga po yung ating COMELEC, di ba sir? Nadukot yung bag sa Pasay. No? Nakakahiya no? Opo, si COMELEC George. Opo. Nadukutan siya ng bag niya, nandun ang cellphone, 12,000 pesos po ang laman. Nakakahiya din naman po yun. Pero siguro naman, at natitiyak ko, hindi naman tiga-Pasay yun. Mga dayuhan lang po yun. Alam ko naman na ang mga tiga-Pasay ay nagsisikap maghanap buhay. Kahit maliit ang kinikita, basta marangal, kami po doon ay sama-sama.
na nagtitiis kami na dugot pawis para makakita ng barangal. At ako po ay taus-puso papasalamat po sa ating Pangulo kay Kati Digong dahil ma-meet kami ng personal po is 2022 sa Golden Bay. Kakatapos lang mo na election nun, sir. No? Lumapit ako, nakalapit ako. At yung last po sa Cebu, no, yung year 2024. No, po. Hindi na ako nakapunta ng Davao. Yan po, nakita ko yung malasakit niya. Tsaka, nagagalingan ako, alam niyo kung bakit. Magaling na joker eh. May sense of humor. Titingnan niyo parang seryoso lagi magsasalita. Pero totoo, lagi siya nagpapatawa. Di ba? Gusto ni yung ating mahal na Pangulo, Tatay Digong, maramdaman na siya at tayo ay hindi iba. Hindi siya Pangulo. Siya'y ama na nagmamalasakit, nagmamahal sa ilang bayan. Kaya hindi siya tumitigil eh. Kaya tuloy-tuloy ang kanyang laban dahil ang pinaglalaban niya, ang kinabukasan ng inyong mga anak at ng inyong mga apo at ang inyong kaapo-apuhan. Kaya, sa akin po, bilang tapos na rin po ang term ko bilang City Council ng Pasay, ako'y handa na ipaglaban ko at sumama sa kanya, sa kanyang prinsipyo, paninindigan, pagmamalasakit, pagmamahal sa inang bayan. Ayan, marami po tayong kasama. Kaya sana po, na andito ating laban, magkaisa tayo. Sama-sama tayo. Walang magmamalasakit sa sarili nating bayan. Walang magmamalasakit sa ating Pilipino kung hindi tayo rin kapwa Pilipino. Wow. Kaya mga kababayan, mga minamahal kong kababayan, ipaglaban natin ang ating kinabukasan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ganda, nakaka-touch yung sinabi ni Konsyal Huawei, no? At yun talaga yung importante sa atin ngayon, yung may pusong liderato para magserbisyo ng totoo para sa tao. Pag walang puso yung liderato, hindi magsiserbisyo ng totoo yan. Hindi makakatulong sa tao. At muli, yung ating mga migrant workers, sabi mga kanina, ang laki-laki ng tulong nila sa ekonomiya natin. I think umaabot ng about 9% of our total GDP yung kanilang contribution with remittance recorded of more than $38.6 billion every year. Yan ang recorded. Eh, paano yung mga hindi recorded? Yung mga padala-padala, di ba bibigay sila kuminsan na, o pa ba niya, punta ka rito, $200, $500, hindi na yan nare-report eh sa ating Bangko Sentral. So, ang tingin ko, maabot ng mga $40 billion yan, which is much, much higher than our total exports of product to China and to the USA combined. So ganun kalaki yung tulong ng ating mga migrant workers. Kaya talagang sila yung modernong bayani, pero alalahanin natin yung sakripisyo nila sa kanilang ginagawa pagtatrabaho sa ibang bansa. Yung social cost na banggit ni Coco kanina, na yung isang OFW, hindi lang isa, halos lahat ng mga tumagal ng nagtrabaho sa ibang bansa na hindi nila na asikaso o kaya nakakasama, nakasalungo ang kanilang mga pamilya, lalong-lalo na yung mga anak nila, lumaki, tumanda na yung mga bata, na halos hindi nila kilala yung kanilang nanay or tatay. Yan ang isang malaking social cost, which sa tingin ko, dapat nang masolusyonan niya ng pamahalaan. Kung hindi man kaagad, sa mga susunod na pamahalaan natin. At PDP Laban, ang partido na patuloy niyang ipaglalaban ang pagkakaroon ng magandang hanap buhay ng ating mamamayan dito sa ating bansa. Gawin natin na ang ating bansa would be a manufacturing country,
at magkaroon ng maraming trabaho ang ating mga mamamayan dito. So, any other word? Nakalimutan ko lang sabihin, no, yung